Alam nyo, sa gitna ng malawak na karagatan, may isang mundong umiikot, hindi sa alon kundi sa data, sa mga numero at sa mga screen. Dito, bawat galaw ng mga dambuhalang barko sinusubaybayan, bawat litro ng krudo binibilang. Pero sa likod ng lahat ng datos na yan, may mga kwentong hindi kailanman nakikita ng kamera o ng sensor. At yan ang sisilipin natin ngayon. So, ito yung sentro ng kwento natin. Isang dashboard. Isipin nyo, mula sa isang opisina sa Singapore, nakikita niya ang lahat. Posisyon ng barko, bilis, gaano karaming fuel ang nagagamit. Para siyang isang malaking mata na nagbabantay sa buong kalakalan sa mundo. Isang live performance na tuloy-tuloy, walang intermisyon. Okay, dito natin makikita yung pinaka-conflict. Sa kaliwa, yan yung mga bagay na kayang-kayang sukatin ng dashboard. Yung mga numero, yung mga facts, posisyon, bilis, RPM, pero tingnan nyo ang nasa kanan. Yan yung mga bagay na hindi niya kayang sukatin. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang alon sa North Sea. Hindi niya kayang sukatin ang tiwala ng isang superintendent sa kanyang chief engineer. At lalong hindi niya alam ang bigat na dinadala ng isang tripulante na ilang buwan nang malayo sa pamilya niya. At dito mismo nagsisimula yung agwat sa pamitan ng nasusukat at ng kung ano ba talaga ang mahalaga. Dahil sa teknolohiya, yung mga team na nasa lupa, laging konektado sa mga barko, 24/7. Pero itong total visibility na to, may dala siyang bagong klaseng pressure. At ang tawag dito ay the expectation problem. Kasi ganito yan. Dahil live ang data, kapag may nakita kang kahit maliit na pagbabago sa screen, may inaasahan ng gagawin ka, agad-agad. Ang problema, hindi na yung tanong na kung kailangan bang kumilos, ang pressure nang gagaling sa katotohanan ng inaasahan kang kumilos dahil lang nakita mo sa screen. Gets nyo? So ngayon, tingnan natin kung anong nangyayari kapag nagbanggaan na ang isang automated system at ang ilang dekadang karanasan ng isang tao. Ito yung classic na laban ng algorithm at ng instinct. Halimbawa, mayroon silang tinatawag na digital twin, isang high-tech na 3D model ng makina ng barko na nag-aalarta kung may problema. Tapos, sa kabilang panig, andyan si Mackenzie, isang napakagaling na chief engineer na parang mas kilala pa ang makina kaysa sa sarili niya. Noong Enero, nag-flag yung digital twin. May problema raw sa pump. Pero, sabi ni Mackenzie, hindi, sensor lang yan. Nagbabago ang basa niyan pag sobrang lamig ng tubig. At ito, napakaganda ng sinabi ni Rajan, yung technical superintendent. Ang teknolohiya raw, hindi dapat pamalit sa tao. Dapat katuwang ito. Yung data mula sa twin, oo, mahalaga. Pero kailangan pa rin nito yung interpretasyon, yung karanasan ni Mackenzie para magkaroon ng tunay na kabuluhan. Kasi ito yung totoo. May mga desisyon na hindi kayang gawin ng computer. Mga desisyon na karanasan lang ang makapagtuturo. Tulad ng mga nakikita nyo, yung pag-alam na baka mali lang ang basa ng sensor dahil sa lamig. O yung desisyon na huwag munang gisingin ang pamalit na opisyal sa gitna ng bagyo kahit may rest hour alert kasi mas delikado yon. O yung pag-intindi na yung 32-sekundong paghinto ng isang opisyal bago sumunod sa utos, hindi yun kahinaan, kundi skill yun, nag-iingat siya. Ito yung mga bagay na husga ng tao lang ang makakakita. Okay, maraming kumpanya ngayon ang may konsepto ng just culture. Ano to? Ito yung kultura na hinihikayat ang lahat na maging tapat. I-report yung mga pagkakamali para matuto ang lahat nang walang takot na maparusahan. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero tingnan natin ang realidad. Simple lang ang opisyal na mensahe sa bawat barko. Speak up. Report near misses. Ang goal, para yung mga maliliit na insidente matutunan agad bago pa lumaki at maging delikado. Dito ngayon nagkakaroon ng problema. Isipin nyo na parang isang timbangan. Sa isang banda, hinihikayat kang maging tapat para sa just culture. Pero sa kabilang banda, andyan yung commercial pressure. Andyan yung performance scores. At madalas, mas mabigat yun. Paano ka naman magsasalita kung ang bawat report mo ng near miss ay posibleng magpababa sa performance score ng barko nyo? So yung sistema humihingi ng katapatan pero kasabay nito, binibigyan ka ng dahilan para manahimik. At ito na yung buod ng lahat. Yung hindi pagre-report, hindi yan dahil masama ang ugali ng mga tao. Isa itong rational response, isang makatwirang pag-angkop sa isang sistemang may depekto. Sa madaling salita, mas ligtas para sa career mo ang manahimik. Kahit ano pang sabihin ng poster. Okay, lumipat naman tayo sa puso ng operasyon sa mga tao.
Dahil may mga butas ang formal na sistema, may nabubuong isang network na hindi tumatakbo sa data kundi sa tiwala, sa malasakit at sa informal na usapan. Ito yung perpektong halimbawa. Napansin ng kapitan na si Chief Officer Arjun parang pagod at malungkot. Walang red flag sa sistema, walang alert. Pero sinabi ito ng kapitan kay Rajan na sinabi naman kay Grace na tumawag kay Vikram. At silang apat nagawa nila ng paraan para mapauwi si Arjun ng mas maaga sa pamilya niya. Hindi ito dahil sa utos ng sistema, kundi dahil sa purong pagmamalasakit. Ngayon, tingnan natin ang opisyal na data. Nag-launch yung kumpanya ng isang bagong mental health and welfare platform. Sa unang 3 buwan, merong 47 na gumamit. Not bad, di ba? May progress. Pero, ito yung kabilang side ng kwento. May 353 na tao na may access, pero hindi nila ginamit. Ang tanong, bakit? Dahil ba hindi nila alam? O baka naman, pakiramdam nila ang paggamit nito ay parang pag-amin ng kahinaan sa harap ng isang sistemang laging nakabantay? At ito, mga kaibigan, ang masakit na katotohanan na lumabas sa mga exit survey. Sa mundong laging may nagmamasid, yung mga initiative na dapat sana ay suporta, ang dating pala ay isa na namang paraan ng pagbabantay. Yung teknolohiya na dapat sanang tumulong, siya pa ang nagiging dahilan para umiwas ang mga tao. So pagkatapos ng isang taon, ano ba talaga ang nakikita natin? Yung mga reports, syempre puno ng mga numero, mga graph, mga porsyento, lahat nasukat. At ito ang pinakasentro ng lahat, yung year-end report, andun lahat ng resulta, fuel efficiency, incident statistics, lahat ng scores. Pero ang wala doon, yung kwento ni Arjun na nakauwi sa mga anak niya. Yung 7 minutong pag-uusap ni Grace sa isang batang opisyal na baka mas mahalaga pa sa isang buong audit. Wala doon yung pag-aalala ng isang ama sa Mumbai para sa daan-daang marino. Ang nakuha natin ay mga numero, pero hindi natin nakuha ang kwento ng buong taon. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa sobrang pagkahumaling natin sa data at sa mga sukatan, hindi lang sa barko, kundi sa mga trabaho natin, sa buhay natin, ano yung mga mahalagang bagay na hindi natin napapansin dahil lang sa hindi natin ito kayang bilangin. Pag-isipan natin.